kamusta, at welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay ang My Hero Academia Season 1. Kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panonood, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang batang inaapi at pinagtatawanan. Dahil wala itong special talent o mas kilala sa tinatawag na quirk, siya si Izuku Midoriya, matindi ang pagnanais niya na maging isang hero balang araw. Ang inspirasyon niya ay si All Might at ang iba pang mga sikat na hero. かつて誰もが空想し憧れた Ngunit isang araw ay nalaman niya na wala siyang special na kapangyarihan dahil ordinaryong bata lamang siya. Dahil rinrito kung bakit madalas siyang inaapi sa klase, lalo na si Bakugo na for the bully sa kanya, na sinabihan pa siyang magpakamatay na lang. Kinahapunan habang pauwi ay inatake siya ng pangit na halimaw at for the pasok ito sa bibig niya dahil gusto nito magtago sa mga humahabol sa kanyang hero. Hanggang sa dumating si All Might at iniligtas siya. Kaso dahil sa sobrang idol niya ito ay kumapit siya sa binti ni All Might kaya nakasama siya sa paglipad nito. Dinala siya nito sa rooftop at nang paalis na si All Might ay nag-flashback sa kanya ang mga pangmamaliit sa kanya dahil wala siyang quirk. Kaya nagdrama siya rito na naitanong kung pwede pa ba siyang maging hero kahit wala siyang talent na natigilan si All Might rito. 出会いがこの奇跡が僕の運命を Dahil sa mga drama ni Midoriya ay natigilan si All Might at hindi kaagad nakaalis sa rooftop. Na naging dahilan ng pagkakatuklas ni Midoriya sa totoong kalagayan ni All Might. Noong una ay hindi makapaniwala si Midoriya sa nakita niya hanggang sa kinwento dito ni All Might ang kanyang napagdaanan. Na nagtamo siya ng matinding pinsala, ilang taon na ang nakakalipas. Real talk naman siya ni All Might na magpatuloy lang at pwede naman siyang maging polis balang araw dahil mas malapit yun sa realidad. Samantala nabihag ng monster na mukhang tae si Bakugo na hindi mailigtas ng mga mahihinang hero. For the iyak naman si Midoriya rito habang pauwi dahil parang sinabi na rin ni All Might na sumuko na sa pangarap na maging hero. Hanggang sa nakita ni Midoriya ang halimaw na mukhang tae habang bihag si Bakugo at naawa siya rito. Habang nakatambay lang si All Might rito dahil naubos ang lakas niya kanina lang. Hindi na napigilan ni Midoriya ang nararamdaman at sumugod na nga ito para iligtas si Bakugo. Na nag-flashback naman si Bakugo na parang natapakan ang pride. Dahil naman sa ginawa ni Midoriya ay nasagad ni All Might ang kanyang sarili para sa isang labanan. Nang matapos ang labanan ay nilinis na ang nagkalat na katawan ng halimaw habang sinisermonan ng mga hero si Midoriya at panay papuri naman kay Bakugo dahil nakitang matibay ito. Kinahapunan ay kinausap ni Bakugo si Midoriya at sinabing hindi ako humingi ng tulong sayo. Naunawaan naman ni Midoriya ito at naisip na wala naman talaga siyang nagawa. Pagkatapos nun ay nagpakita ulit sa kanya si All Might para magpasalamat, pinalakas rin nito ang kanyang loob na siyang nagpaiyak kay Midoriya dahil sa labis na kasiyahan. Sinabi ni All Might kay Midoriya ang kanyang quirk, ang One for All, isang special na abilidad na naglilipat ng lakas nito mula sa may-ari, patungo sa ibang tao. Sa madaling paliwanag para itong XP sa larong video games para mag-level up. Palakas ito ng palakas habang pinapasa, at gusto ni All Might na ilipat ito kay Midoriya habang hindi naman makapaniwala si Midoriya sa mga sinabi ni All Might. Pero hindi ito magiging madali dahil ang katawan ni Midoriya ay lampayatot kaya pwedeng mabali ang kamay nito pag nagkataon. Kaya nag-isip ng setup ng training si All Might na kailangan ni Midoriya na lininisin ang tambak na basura sa tabing dagat. At ito ay paghahanda na rin sa darating na entrance exam ng academy. で使う筋肉が全然なるほどこれは Matapos ang 10 buwan ng mabigat na training ay for the sigaw sa rito dahil natapos niya na ang 10 buwan. At talagang napakalaki ng pinagbago ng katawan ni Midoriya na kinamangha ni All Might. Nasabi niya na isa na siyang karapat-dapat na tagapagmana para sa One for All. Binigyan ni All Might si Midoriya ng isang piraso ng kanyang buhok upang kainin na labis na pinagtaka ni Midoriya. Matapos matanggap ni Midoriya ang kapangyarihan ni All Might, sa wakas dumating na rin ang oras na pinakahihintay niya.
At dumalo na nga siya rito, nakilala niya si Uraka at nakita niya rin si Bakugo dito na hindi natutuwa dahil gusto nito siya lang ang bida. Masaya naman si Midoriya pero mukhang kabado siya. Pinaliwanag sa kanila ang mga dapat gawin at kailangan nila kumuha ng score sa mga robot na villain. 仮想ヴィランを行動不能にし Ngunit sa gitna ng exam, nahirapan siya at halos malapit ng bumagsak dahil kulang siya sa diskarte kumpara sa iba. Hanggang sa 4 naipit si Uraka at nalagay sa delikadong sitwasyon at tumakbo siya para iligtas ito. まばゆく Pero pagkatapos ay napagtanto niya na mahina pa siya, ngunit nang mahulog siya, ay siya naman ang iniligtas ni Uraka. Nagtaka ang lahat dahil 0 points ang malaking robot at bukod doon ay malakas ito pero pinabagsak ito ni Midoriya. Habang si Lida naman ay napaisip at namangha sa pinakitang kabayanihan ni Midoriya. Makalipas ang 1 linggo, ay napanghihinaan siya dahil iniisip niya na bagsak siya sa exam. Natanggap niya ang mga resulta ng kanyang pagsusulit mula kay All Might na siyang magiging bagong guro sa UA Academy. At ipinakita nito ang video ni Uraka na humihiling kay Professor Mike na bigyan siya ng mga puntos dahil iniligtas siya nito. Sa kabila ng pag-score ni Midoriya ng 0 points sa practical, nakakuha siya ng 60 rescue points na higit pa sa passing score upang makapasa sa pagsusulit at makapag-enroll sa UA Academy. 僕の助けを Nakipagkita kay Midoriya si All Might noong gabing iyon at sinabing hindi niya ito sinabi kahit kanino. Ang pagpasa niya ng quirk kay Midoriya ang tinutukoy niya rito. Dahil ayaw niyang magkaroon ng issue at pwede rin kasi itong ikapahamak ni Midoriya. Tumating na ang unang araw ni Midoriya bilang isang estudyante ng UA Academy. Gayunpaman, nagpa siya ang kanyang homeroom teacher na si Aizawa na magsagawa ng physical test para suriin kung paano ginagamit ng mga estudyante ang kanilang quirks. Pinagbantaan ni Mr. Aizawa ang pinakamababang grade na mag-aaral ay maki-kick out, kaya kabado silang lahat rito. Dito ang lahat ng classmate niya ay magagaling lahat samantalang si Midoriya naman ay napapaisip dahil hindi niya pa kayang kontrolin ito lalo na sa pagbato ng bola. Sinabihan siya ni Mr. Aizawa na baliwala kung isang suntok lang ang kaya niyang gawin at matapos nito ay baldado na siya. Kaya naisip niya na gamitin lamang ang isang daliri sa halip na braso. Na nagbigay ng mataas na marka at hindi lamang ang kanyang mga kaklase ang humahanga sa kanya pati ang guro at si All Might. こいいじゃないか Hindi matanggap ni Bakugo dahil nataasan ni Midoriya ang record na ginawa niya sa paghagis ng bola. Ang quirk apprehension test ay nagtatapos kung saan si Midoriya ay kulelat pa rin na nangangamba na sa kabila ng kanyang pagsusumikap ay maaari pa rin siyang mawala sa klase. Pero naalis ito nang sinabi ni Aizawa na ang tungkol sa pagpapatalsik ay isang joke time para ilabas ang tunay na galing sa klase na ikinagulat ng mga estudyante. Pero maya-maya ay kinumpronta ni All Might si Aizawa dahil sa pagkakakilala niya rito ay seryoso ito sa mga sinasabi niya at nagpapaalis talaga ito ng student na walang bilang. Nagpagamot ulit si Midoriya sa lola na nanggagamot gamit ang halik tsaka sabay na umuwi kasama sila Lida at Uraka. Kinabukasan ang Class 1A ay umabot na sa kanilang Hero Basic Training Class kung saan si All Might ang guro. Nakasuot na ngayon ng sarili nilang hero costume ang mga mag-aaral at itinalaga sa isang kunwaring labanan sa pagitan ng dalawang koponan upang subukan ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Si Midoriya ay ipinarace kay Uraka, ang batang babae na tinulungan niya noong pagsusulit. Gayunpaman, sa kanyang pagkabahala, isa sa kanyang mga kalaban ay si Bakugo na palaging kumungkot siya sa kanya para sa kanyang pagiging quirkless at ngayon ay galit na galit sa kanya. Lumipas ang 5 minuto sa gusali, inatake kaagad ni Bakugo si Midoriya. Ngunit nahuli ni Midoriya ang kanyang galaw saka itinapon gamit ang balikat na kinagulat ni Bakugo na pinalaga na siya ni Midoriya. At sinasabi sa kanya ni Midoriya na hindi na siya ang mahina at walang kakayahan na deko. For the flashback dito, at pinapakita ang magkababatang Midoriya at Bakugo. Si Bakugo ay mayabang lang sa simula pero noong nagpakita ang kapangyarihan nito ay for the humbug ito bigla. Samantalang si Midoriya naman ay nabalitang quirkless kaya naranasan niyang madiscriminate at mabuli.
Si Bakugo ay naiirita kay Midoriya dahil tinutulungan siya nito at parang natatapakan ang ego niya dahil malakas ang tingin niya sa sarili at iniisip na mahina ang tingin sa kanya ni Midoriya. Ang parehong galit na iyon ay dinala nito hanggang sa kasalukuyang kunwaring labanan. Nag one-on-one sila rito sa una ay nakalalamang si Midoriya dahil scouted niya ang galaw ni Bakugo ngunit kalaunan ay nabugbog rin siya rito dahil sa sobrang aggressive ni Bakugo. Na napapaisip na si All Might pati ang mga classmate nila kung dapat naihinto ang labanan. Samantalang si Uraka naman ay nag one-on-one kalaban si Lida na pinagtatawanan niya dahil weirdo ang pagiging villain nito. Habang palapit ang limitasyon ng oras tila walang pagpipilian si Midoriya kundi gamitin ang kanyang quirk laban kay Bakugo hanggang sa nautakan na nga ni Midoriya si Bakugo. Matapos matalo laban kay Midoriya sa mock battle, pinakilala ang best player na si Lida dahil sa pagiging kalmado nito at good decision making. At pinakilala rin rito si Yuzuru na pinaliwanag ang lahat kung bakit si Lida ang best player ng detalyado dahil ito ay matalino. Ang sumunod na battle ay pinakilala naman si Todoroki na may angking lakas at napakalakas ng quirk nito. Napagtanto ni Bakugo na mahina pa siya at dapat magpalakas para maitaas pa ang kakayahan sa kanyang mga kasamahan. Matapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ay masaya siyang sinalubong ng mga bagong kaibigan pero napansin niya na wala doon si Bakugo. Kaya hinabol niya ito sa labas at sinubukan ni Midoriya na palubagan ang loob ni Bakugo hanggang sa sinabi niya rito ang mga bahagi ng kanyang sikreto tungkol sa kanyang quirk. Gayunpaman, hindi naniwala si Bakugo sa kanya at sinabi ang talo ay talo. Pinalaan niya si Midoriya na nagsisimula pa lang siya at hindi na siya muling magpapatalo. Tumating si All Might para pagaanan rin ang loob ni Bakugo ngunit tumanggi si Bakugo at sinabing hihijitan niya ang numero 1 bayani nang wala ang tulong nito. Samantala, ang balitang nagtuturo si All Might sa UA Academy ay dinagsa ng media. だってさ、ヴィランに殺されたら。 Sa panahon ng klase sa homeroom ng Class 1A, inanunsyo ni Aizawa na ang klase ay kailangang pumili ng isang leader. Nagunahan ang lahat ng student pero nagsalita si Lida na dapat ay magkaroon ng botohan para maging patas. Upang magkaroon ng lahat ng pantay-pantay na pagkakataon. Nagulat si Midoriya na siya ang nakakuha ng maraming boto nang dahil kay Uraka at Lida. Maya-maya pa ay magkasamang nag-break time sina Uraka, Lida at Midoriya na pag-usapan nila rito ang tungkol kay Lida na angkan pala ng mga hero at mayaman pa. Nagkaroon ng kaguluhan nang biglang tumunog ang alarm na senyales ng may nakapasok na stranger sa campus. Kahit nagkakagulo ay nakapag-isip pa rin ng mabilis si Lida para pakalmeyan ang lahat. Dahil sa kaganapang iyon ay pinaubaya ni Midoriya ang posisyon na pagiging leader ng klase. Pagkatapos ay itinalaga ang mga estudyante sa isa pang field exercise kung saan nakilala nila ang sikat na rescue hero na si 13. Pinati at inilibot niya ang mga estudyante sa kanyang pasilidad, ang USJ, isang simulation joint. Pero bago pa man sila makapagsimula ay isang grupo ng masasamang loob ang biglang lumitaw sa kanilang harap sa pamamagitan ng itim na portal. Nagpakilala ang mga ito bilang League of Villains. Ano ng mga kontrabida patayin si All Might gamit ang kanilang kapangyarihan dahil rito ginawa nilang bihag ang mga estudyante para maakit si All Might. Dahil wala si All Might doon nang magpunta sila, si Aizawa at si 13 ang humarap sa kanila upang limitahan ang paglapit ng mga ito sa mga estudyante. Inutusan ni Aizawa si 13 na itakas ang mga student ngunit naharang siya ni Kurogiri gamit ang kanyang quirk. Dinala sila nito sa iba't ibang lugar upang mahirapan sila sa pakikipaglaban sa mga nagkalat na villain. Si Midoriya ay napadpad sa barko at napalibutan ng mga kalaban kasama ang kanyang mga kaklase na sina Asui at Minata. Nagpanik si Minata rito dahil walang kwenta sa labanan ang quirk nito. Naging abala na sa kanya-kanyang laban ang mga student samantalang si Midoriya naman ay nakapag-isip ng plano. Nag-umpisa nilang sabihin sa isa't isa ang mga kaya nilang gawin at ginawa na nga nila ang naisip nilang plano para makatakas.
Pinakita si All Might na nababahala dahil hindi niya makontak sina 13 at Aizawa, pero ang dagang principal ay inaabala siya at inalok siya ng tea. Ang grupo nila Lida ay nakapag-isip na need na makahingi ng tulong sa labas at ang may kayang gawin lamang ito ay si Lida dahil mabilis itong tumakbo. Dito ay pinlano nila ang pagtutulungan para masagawa ito. Ang mga estudyante ay lumalaban para sa kanilang buhay laban sa grupo ng mga villain. Pagsak na si 13 nang matalo ito ng villain na si Kurogiri. Habang si Iida ay napag-atasan upang makatakas sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay naging matagumpay ito. Naglaban si Aizawa at Shigaraki ngunit matalino ito at nalaman ang kahinaan ni Aizawa at tuluyang natalo sa tulong ni Momo. 本命は俺じゃない。 Na napagtanto ni Kurogiri na ang mga plano nila ay maagang nabigo at sinabi niya ito kay Shigaraki na talagang kinagalit nito. At kaagad na inutos ang pag-retreat dahil alam nilang hindi nila kaya labanan ang grupo ng mga reinforcement hero. Pero ang pinuno ng League of Villains na si Shigaraki ay nagpasya na patayin si Midoriya at ang kanyang mga kaibigan para lamang saktan si All Might bago sila umalis. Inatake niya ang grupo nila Midoriya pero bago siya makalapit ay nabura ni Aizawa ang kanyang quirk. Sabay inatake rin ito ni Midoriya ngunit wala siyang laban sa tibay ng katawan ni Momo. Hanggang sa maya-maya pa ay biglang dumating si All Might para iligtas sila. Pagkatapos ng pagdating ni All Might sa USJ, pinakilala ni Shigaraki ang kanyang sandata, ang multi-quirk monster na tinatawag na Nomo, laban kay All Might. Ginawa ito para talunin si All Might hanggang sa nagawa nga nitong mahuli siya sa tulong ni Kurogiri. こういう感じか。 Hanggang sa dumating si Midoriya ng akmang susugod ito, ay nakahanda naman si Kurogiri para sa isang counter-attack nang biglang iniligtas siya ni Bakugo. At na-hold ni Bakugo si Kurogiri, dumating din ang iba pang mga estudyante upang tulungan si All Might. Nakatakas si All Might sa pagkakahawak ni Nomo dahil sa tulong ng mga estudyante. Inutusan ni Shigaraki si Nomo na iligtas si Kurogiri at nagsimula na itong umatake kay Bakugo. At iniligtas naman ito ni All Might, sabay sinabihan ni All Might sila Midoriya na panoorin na lamang lumaban ng isang tulad niyang pro-hero. Sa gitna ng bakbakan, ang lahat ng estudyante ay humahanga sa lakas ni All Might. 君の個性がショック無効ではなく吸収ならば。 Ipinaliwanag niya kung gaano karaming mga suntok ang ginawa niya upang talunin ito at ipinahayag na ang liga ng mga kontrabida ay tapos na labis na ikinagalit ni Shigaraki at for the kamot ito. やはり衰えた。全盛期なら。チートが。 Pagamat nagawa niyang talunin ang Nomo, ang totoo ay wala ng lakas si All Might at wala ng laban kay Shigaraki. Pero nagawa ni Midoriya na pigilan ang kalaban ng sapat para dumating ang ibang mga guro at pilitin si Shigaraki na umatras. Habang nahuli ang mga natitirang villain at nailigtas ang mga estudyante, nagpapasalamat si All Might kay Midoriya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nakipag-usap si Shigaraki sa kanyang master na si Kurogiri, na nagpapahiwatig na ang kanilang away laban sa mga hero ay nagsisimula pa lamang. Kinagabihan, si Midoriya ay naka-recover at nakalabas mula sa Recovery Girls Infirmary habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Nadatnan niyang naghihintay sina Uraka at Lida sa labas ng paaralan at magkasama sila sa paglalakad. Sa ibang lugar, isang hindi pa pinakikilalang tao ang nakatayo sa rooftop at nagmamasid sa lungsod.